palakpakan naman natin si Joel. Thank you, Joel, sa sharing mo. Tapos, sino yung nag-present? Sino yung nag-present? Merry Chris. Si Merry Chris. Ayan, palakpakan naman natin yung mga nag-present. Huwag po kayo magalala, hindi ko na pagtatagalin to dahil alam ko yung mga ganitong oras, ano na po to, tamang uwi na, no, ng bahay. Sa mga first timer po ngayon, kung talagang excited ka nang umuwi ng bahay ngayon, isa lang ang ibig sabihin niya, hindi mo naiintindihan yung pinag-usapan dito. Tama ba? Pero kakampi mo ako. Pati lang mga first timers, yung hindi pa member, hindi pa member. Ayan. Kasi sa totoo lang, hindi mo basta-basta maiintindihan yung pinag-usapan dito. Normal yun. Isang upuan, dalawang upuan, first time mo nadinig. Mahirap po talaga maintindihan sa unang paliwanag, basta legal. Tama eh. Nagets nyo? Yes! Tingnan yung katabi nyo. Mukha bang illegal? Hero lang. Pero sa katotohanan, talagang pagka-legal po, legal na proseso, mahirap maintindihan agad. Tama ba? Pero kung illegal yan, madaling tandaan. Kasi ang tatandaan mo lang, magkano sa akin dyan. Pero dito sa atin, merong gagawing sistema. Sasabihin ng iba, hindi kami member dito. First time na kami dito. Pero hindi namin first time na dinig yung mga ganyan-ganyan klaseng negosyo. Totoo naman yan. Dahil po sa Pilipinas, ang networking business po sa Philippines ay hindi na humababa sa 40 years. Kaya kung hindi mo na dinig ang networking in 40 years, ang tanong, nasaan ka? Okay lang na madinig mo. Okay lang na hindi ka sumali. Okay yon. Pero yung hindi mo pa nadinig, ay bira yan. Tama ba? Tingnan muna natin kung sino audience natin. Sino ba mga estudyante pa sa mga audience natin? Estudyante pa po. Lalo sa mga hindi pa member, mga estudyante. Yan. May asawa na, housewife. Yan, husband. Ayan, empleyado. Negosyante. Tambay. Yung mga, teka lang ha, yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano kayo sa lipunan? Kasi meron ba akong hindi nabanggit? Ulitin natin ha? Estudyante. Hindi, binanggit ko negosyante, di ba? Pangalawa, negosyante. Tambay. Housewife. Husband. Alien. Yung iba iniisip ano ba ako sa lipunan? Okay lang. Grabe naman to. Kung makasalot ka naman, yan ba ang pinanggalingan mo? Alam mo, tiktik man yan mag-work. Yung mga salot sa lipunan, I tell you, yung mga putang ilang walang salot, pambira naman. Aswang meron. Biro lang po. Baka napipiko na yung mga first time na. Huwag ko kayo mag-alala. Kasi kanina, nung tinanong naman kung sino first timer, binilang naman, tama? Yes! Nakaready na ba yung burger? Yes! Para bukas. Katabi mo ba yung nag-imbita sa'yo? Katabi mo? Sabihin mo, burger daw. Alam na, pagtapos dito, di ba? Pagtapos dito, may McDonald's dyan sa likod, tama? Sa 7-Eleven, may burger din. Lakad kayo ng konti sa Ortigas, may burger machine. Ang importante, ganito po ang ibig sabihin. Mamaya, bago kayo maghiwa-hiwalay, request lang po sa mga first timer, kausapin niyo ulit yung nag-imbita sa inyo. What's another 10-15 minutes na magandang pag-uusap? Pero wala namang pumilitan, hindi rin naman pipilitin na sumali ka na, magsimula ka na. Kaya ang tip ko naman sa mga nag-imbita, huwag niyong bibitawan yung bisita nyo ngayon na hindi naman ninyo nailalatag din kung ano yung plano nyo sa kanila. Yung ating kultura, yung ating ginagawa na pag may kausap tayo, may plano tayo sa mga tao nito. Tama ba?
Kasi ang company for the past 19 years, nalatag na sa inyo kung anong plano ng company. Every quarter, ang dami nating innovation, ang dami nating mga pagbabago para mapaganda. Dapat ganun din kayo, ha? Yes. Kaya sa mga bisita, sige, tuloy mo po yan. Kaya sa mga nag-invite, please kausapin nyo mamaya at yung mga bisita naman po, kausapin pa rin ninyo bago kayo maghiwalay. At napaganda po sana sa loob ng isang araw o 2 araw magkaroon na kayo ng desisyon kung kailan nyo sisimulan yung negosyo. Kaya sabi nung iba, kasi kung magsalita kayo, lalo ka na. Parang sigurado pagyaman namin dito. Kasi mas nakakatakot naman po kung sasabihin ko rito, sigurado ang pagbaksak mo. Diba? Kaya, kita mo na, binobola mo lang pala kami. Hindi ko kayo binobola. Nagkataon lang, yung paliwanag kanina, ang usapan, kikita kayo. Tama ba? Pero ako naniniwala sa nag-present at nag-share, sinabi na dapat may gagawin ka. Tama? So kung may gagawin kang tama, tutugma sa sistema, sigurado na ang pagkita ng pera. Kaya ganito kami magsalita. Ngayon, sigurado, kasi nakikita niyo yung mga tao, audiences at mga pictures, since 2005, lagi na kami may mga kausap. Kaya ang tanong mo ngayon, ilang libo na ang nakausap nyo simula 2005? Napakadami na po. Sa matalinong tanong, anong sundot na tanong dyan? Lahat ba naging milyonaryo? Siyempre, matalinong sagot, hindi. Kita mo na? Hindi rin pala ako magiging milyonaryo dito. Teka muna, huwag mong doon dali ng usapan. Tama? Dali mong usapan kung may mga nagmilyonaryo ba. Tama? Sa libo-libong nakausap namin, may mga naging milyonaryo ba? Marami po. Totoo din, maraming hindi. Pero ano pipiliin mo? Doon ka sa naging milyonaryo o sa hindi? Sino kukopyahin mo? Hindi, ang punto ko dyan, hindi lahat ng sumali naging milyonaryo. Totoo naman. Tama ba? Pero matanong mo sila, bakit kayo hindi naging milyonaryo? Kasi yung kumpanya na naging milyonaryo ang marami, nandito, nakatayo. Tama? Kung ikaw 10 years ago, 5 years ago, sumali ka at walang nangyari sa'yo, sa tingin ko, ikaw ang may pagkukulang, hindi yung kumpanya. Tama? Kasi yung kumpanya nandito eh. Tama? Again, hindi na para magsisihan. Ang sinasabi ko lang, lalo na sa mga luma na dito, marami kayong maiimbitahan. Iyan ang sasabihin sa inyo, ay, sumali na kami dati dyan. Wala naman nangyari sa amin dyan. Anong sagot? Yung kumpanya nandyan. At yung mga nagtuloy at ginawa ng tama ang negosyo, may nangyari. Kasi wala kayong makakausap na sumali rito, tapos nag-quit, tapos proud. Walang ganun. Diba? Wala ka maririnig. Bihira yun kung meron na nabibilang sa kamay. Sumali ako dyan eh. Kaya nung tamad ako eh, kaya walang nangyari sa akin eh. Bihira mong marinig yan. Ito madalas mong madidinig. Sumali ako dyan, wala naman nangyari. Bakit wala naman nangyari? Wala eh. Yung iba naman, maraming hahanapin. Ang layo kasi ng office, ang mahal ng product, mga ganyan. Tsaka walang panahon sa akin yung nag-invite sa akin. Yan, maraming dahilan. Pero pag kinausap mo yung mga naging successful, marami ding magagandang dahilan. So, YouTube. Going back to my premise kanina, baka may nag-iisip. Gano'n ka naman kasigurado magiging milyonaryo ako dito? Ulitin ko yung sagot ko. Sigurado ka magiging milyonaryo basta gawin mo ng tama yung negosyo. Ha? Pero kung hindi mo magagawa ng tama, malamang nakasama ka dun sa sinasabi nating failure. Pero ito kwento lang. May nakasama kami as early as 2006 or 7. Active siya, 2 taon, nag-quit. After ilang buwan, 1 taon, bumalik, active na naman. 2 taon, nag-quit. Makalipas ang 1 taon, bumalik na naman. Quit, active, quit. Ito matindi. Nung 16th anniversary natin, nakita ko sa stage, umakyat millionaires na. Anong point? Nung huling balik niya, sinigurado niya na. So anong pangalawang point? Kahit pala kailan ka magsimula rito, basta seryoso ka, magiging tama? Kaya hindi pwede sasabihin mo, hey! Tamang timing lagi. Bakit? Kaya ka naimbita eh. Kaya ka naimbita, lalo na kung first time mo naimbita ngayon.
Sasabihin mo, bakit hindi late? Late na kami kasi marami nang naging mayaman dyan, marami nang naging milyonaryo. Eh di ba mas maganda yun? Kesa yung 19 years na yung kumpanya, wala pang milyonaryo. Diba? Diba, in-invite kita, nung sali ka, 19 years na kami. Marami nang yumaman dyan, baka ikaw pa lang. Diba? Pag sali mo, baka ikaw pa lang. Eh ngayon, ang dami nang ikukwento. Nagkabahay, nagkakotse, kumita ng milyon. Sir, yan nga ang problema sa networking, di ba? Pag marami, mga dalaga, nasa kalay, mga dalaga. Mga dalaga. Di ba iniisip nyo rin yan? Mga dalaga, iniisip nyo rin yan, di ba? Talagang may para sa inyo. Nung araw, hindi, may para sa atin talaga. Ngayon, babae na. Bakit? Sobrang dami nyo. Ang ratio ngayon, isang lalaki, 10 babae sa Pilipinas. Kaya talagang kayo mapapaisip, meron pa kaya para sa atin? Eh, may mga kalaban pa kayo. Yung mga tulad namin lalaki, nagiging babae na rin. Kaya napakadami nyo. Tama ba? Oh. Ganon din sa negosyo. Merong para sa'yo talaga, hahanapin mo lang. Tama? Sir, gaano ka kasigurado na gugustuhin pa nila itong ino-offer mo? Simple lang. Kung ikaw nakakaramdam ka ngayon na gusto ko yan, sigurado may kapareho ka. Meron at meron para sa'yo talaga. Huwag mo isipin na, ba't kaya yun? Sa kanya sumali. Ba't kaya ito nandito? Dahil meron para sa'yo talaga. Number 1, kailangan lang pag-aralan mo ng todo yung negosyo. Pag-aralan mo yung sistema. Makinig ka, magpaturo ka, then simulan mo na. Pero ka mag-alala, kahit milyonaryo ka na, sigurado matututo ka pa rin. At yun ang pinakamaganda rito. Kahit kumikita ka na, marami ka pa rin matututunan kung paano gawin ang negosyo. Ano ang pinakaunang step? Magsimula ka. Siyempre, ang hirap maging milyonaryo na. Unang-una, hindi ka naman member dito. Paano ka maging milyonaryo? Tama? So magsimula tayo. Magigets? May naririnig ako, sabi ko, kung makapagsalita ka naman, Mr. Espinosa, parang sinasabi mo, itong kumpanya na lang to ang pag-asa namin sa buhay. Hindi naman po sa ganon. Nagkataon lang na wala akong pwedeng ituro sa inyong iba. At pwedeng ipagmalaki. Tama ba? Kung ako artista sa Viva Max, i-audition na kita. Tama ba? Eh hindi. Wala ako dun eh. Kasi kung nandun ako, mga babae, mamimili na ako. Sino gusto ka-eksena ko dyan? Asa kamay, sino gusto? Ka-eksena ko. Giselle. Diba? Hindi yun ang negosyo natin eh. Kaya wala kami ikukwento sa inyo iba. Tama ba? Nagkataon lang, ito yung nagbago ng buhay namin. Kaya ito yung kinikwento namin sa inyo. Tama ba? At simula 2006, yung launching nito hanggang ngayon sa darating pong Marso, 19 years na tayo. Kung ang kumpanyang ito ay isang lokohan, aba, siguro kahit 19 days hindi tayo aabot. Lalo na 19 years, tama ba? Kung ito isang lokohan ng kumpanya, malamang hindi tayo magkakasama rito. At hindi kami aharap sa inyo. Tama ba? Nagkataon, ito po ay totoo. Nagkataon lang na hindi sabay-sabay ang success dito kasi nga iba-iba kayo ng kilos. Tama ba? Yung mabilis kumilos, mabilis inalamang negosyo, mabilis lumaman. Yung patumpik-tumpik, yung petik-petik, yung yun nga, katulad yung isa, imagine, after 16 years pa bago naging milyonaryo, pero naging milyonaryo pa rin. Kasi on-off siya. Huwag more kung tuloy-tuloy ka. Lalo na sa mga kabataan, what is the next 5 years sa'yo? Sa mga middle age, what is the next 5 years sa'yo? Sa may mga edad, lalo na, what is the next 5 years sa'yo? Iba ang tumatanda na may pera. Mahirap tumanda ng walang pera. Bakit? Wag naman masasaktan. Sa Pilipinas, medyo may kultura tayo. Pag walang pera si inay at saka si itay, kaya nga tawag, inay-itay lang eh. Pag walang pera si inay at saka si itay, hindi alam kung saan tatanda yan. Sasabihin ni Bunso, Kuya, pakikuha naman si Itay dito, ang baho na eh. Diba? Ate, pakikuha nga si nanay dito, nangungulit na eh. Tama ba? Pero pag may pera si mama at si papa, ano usapan ng Bunso at panganay? Oy, Kuya, sa amin yan si nanay, si mami ha?
minamindset nyo, lagi na lang nasa inyo. Baka pinag-uusapan yung mana, tama ba? Hindi mo naman po lahat, pero may mga ganyang pangyayari, tama ba? Sa buhay mo ngayon, ibang-iba pag may pera. Hindi natin ginodiyos ang pera. Lahat ng relihiyon, itinuturo, huwag mahalin ang pera. Tama ba? Unang-una, sino ba mamahalin mo doon? Wala namang maganda doon. Diba? Sabi ng iba, ang pera, ang ugat ng kasamaan. Teka, atras ka ng konti, may dagdag yun. Ang sobrang pagmamahal sa pera, ugat ng kasamaan. Yung pera, walang problema doon eh. Hamunin kita, mag-iwan tayo ng 1 milyon dito. Overnight vigil tayo. Tingnan natin kung lulutang yun at may gagawing masama. Tama ba? Ang pwede mangyari, mainit ka, tumayo ka, dinampot mo yung pera, lumabas ka, ginamit mo sa mabuti. At pwede rin yung gamitin sa masama. So yung pera, walang buhay yun eh. Tama ba? Ayaw, may nadidinig ako, bumubulong. Ayan nga ang problema sa kulturang Pilipino. Ang Pilipino kasi pag yumaman, yumayabang. Pag yumaman, nagiging mata pobre. Naniniwala ako sa'yo dahil ikaw lumaki ka sa kultura, sa mga pelikula, sa telenovela, napapanood mo, yung katulong sinasampal ng amo. Eh, anong gusto mo? Yung katulong, binubugbog yung amo niya. Walang pelikulang ganon. Lahat ng mayayaman, ginagawa masama. Tama? Nangangamkam ng lupa, di ba, pinalalaya sa mga mahihirap. Kung lumayas ka rito, mga patay gutom, di ba, mga gano'n. Pag-aari ko to, di ba? Biglang nilalabas na bida. Maaari lumayo ka na. Baka hindi kita matansya isang bata. Well, yun ang gusto natin eh. Yun ang gusto natin, may takapagtanggol. Kasi ang kultura natin talaga gusto natin api-api. Yun ang gusto natin, api-apihan. Di ba? Yung bubukas ang bintana, oh, titingin sa tala. Bukas. Lulutin. Balutin. Yan ang gusto natin buhay. Balikan ko yung sinasabi kanina, ang mga yumayaman daw sumasama. Ito ang tip ko sa iyo. Magpakayaman ka muna. At saka ka magdesisyon kung masama ka o mabuti ka. Tama ba? At least mayaman ka na. Hindi yung hindi ka pa mayaman, dinesisyonan mo na yung sarili mo. Ay, ayoko yumaman kasi sasama ako eh. Gago! Nagigets nyo? Huwag sana mapipikon yung mga first time. Alam ko, naririnig ko, ito yung pinakamatindi. Ito yung pinakamatinding kasabihan talaga. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, iyo. Bakit? Pag yumaman ba kami? Mabibitbit ba namin sa langit ang pera na yan? Nadinig nyo na yan? Asa lang sagot ko dyan? Gaano ka naman kasiguradong sa langit ang punta mo? Sino siguradong sa langit ang punta? Yung siguradong sa langit, may request ako, mauna ka na. Mauna ka na, bakit? Abay, doon ang magandang buhay talaga. Buhay na walang hanggang paraiso yun. Magandadong ka na. Kasi sabi nga nila, ang impyerno, nandito na ngayon. Tama yan, pag wala kang pera, Diyos ko, you don't need to go to hell. Pag wala kang pera, your life is like hell. Tama? But if you have the money to live by every day, you are living a heavenly life. Pag may pera ka, mga magulang alam niyo to, pag may pera ka, lalapit ang anak mo. Baon, nakangiti ka pa, ito ha, anak ha. Ayan. Wala kang pera, lalapit anak mo. Tangin na ka, lumayo ka. Sakain kita dyan. Kabibigay ko lang sa'yo last month ha. Tama ba? Oh. May pera ka. Pupunta ka sa kamag-anak ko. Malayo pa, mainit ng kape. Ha? May ulam na, malayo ka pa. Wala kang pera. Parating ka, uy, sarado yung bintana. Sarado yung pinto. Ay na naman yung uncle nyo. Tapos lahat sila tahimik sa loob ng bahay. Kakato ka. Pinsan, ate, tito. Di ba? Paparamdam na wala ka. Nagigets nyo?
Yun ang buhay pag wala kang pera. Taas ang kamay mga dalaga ba? Dalaga. Ito, okay, tatanga-tanga mga dalaga kayo. Uso-uso. Pag naligawan ng pogi, buka ka. Tigilan niyo yan. Magpakayaman muna kayo mga babae kayo, ha? Tapos na yung mga lumang panliligaw nung araw. Nung araw, ganito manligaw, mahal kita. Buong buhay ko ibibigay ko sa'yo. Sabay nating itataguyod ang ating magiging pamilya. Isipin mo, sabay daw. Ibig sabihin, wala siya. Idadamay ka pa. Ano ba? Eh dahil sa pogi, ikaw naman, Mga lalaki, mga binata, taas ang kamay, mga binata. O makinig kayo, ha? Kayo, wala kayong karapatang mag-girlfriend, lalong mag-asawa, hanggat ang nanay nyo ang bumibili ng brief nyo. Tandaan yan. Ang diaper, every 2 hours pinapalitan. Ang mahal ng diaper. Eh yung brief mo kahit 5 taon yan, hanggang kumakapit yan. Sige lang, walang palitan yan. Kada sinusot mo nga, may narinig kang kante. Gusto ko nang bumitaw. Gusto nang bumitaw. Eh dahil wala pang pambili si nanay. Imagine mo, brief mo na lang nanay mo pa, magdadala ka pa ng asawa at anak. Kapal na mukha mo. Ano ba? Pero pag ginawa mong negosyong ito, babae ka, magkakapera ka. Binata ka, magkakapera ka. Ngayon, pag may asawa ka na, di ba? At wala kang pera, sus, babae, pag nag-away, iiwan mo kayo, sabi ng lalaki. Eh walang pera, ano yung tsura mo? Nakahawa ka sa legs, di ba? Huwag mo kaming iwan mga bata, di ba? Eh kung may pera ka, babae ka, inaway ka ng mister mo. Ano sabi mo? Ayun ka, hatid pa kita sa nanay mo. Diba? So, sulit. Kaya iba, magpakayaman ka muna. Sabihin, diba? Gaano ka na naman kasigurado na yayaman kami dito, mga kaibigan? 19 years. Marami ang nababomboy basta ginagawa lang ng tama ang negosyo. Paliwanag ko ba yun? Sino gusto maging milyonaryo? Taas ako. Bitin ako. Sino gusto maging milyonaryo? Taas ako. 6 lang ang bayan. Ako ay magsalamat. Ako tayo, kasama. Salamat. Sabi ng mga kabataan, sino yun? Sino yun? Hindi na nilala. Hindi na nilala. Ako tayo, kasama. Ayaw mo yung maglawan na ating buong susukon. Ang sarili yung patas. Ikaw, ako binabaga ko. Walang kaibigan. Walang kamag-anak. Kapit, pwede. Alam ko po, dahil yung ako lang tutuloy sa Pilipino. Kundi, ang kasino, Pilipino. Sino gusto maging milyonaryo? Tanong ba? 6 lang talaga. 6 lang. Ito ha, matinding tanong na to. Sino gusto maging milyonaryo? Taas kamay! 6 lang talaga. Sino kaya maging milyonaryo? Taas kamay! Hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Last na tanong na to. Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay! Oh, 6 lang talaga eh. Gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay! 6 lang talaga. Last na. Ang gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay! 6 lang talaga. Naniniwala ka bang kasama ka sa 6? Kung naniniwala kang kasama sa 6, tumayo ka! Thank you very much. Thank you.